Ganda umaga po kay Ginoong Jose Raul Saniel, ang presidente po ng PhilReca, ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association. Good morning po, sir. Magandang umaga, Manong Ted and DJ Chacha. Maraming salamat sa paanyaya na ang PhilReca makapagbigay ng ibang ah, informasyon or sa mga posisyon natin sa pinag-uusapan natin ngayon. In fact, nagiging malaking topic na ito, naging national topic na Of course. itong Of course. Ano po? pinag-uusapan nating system law, pagtanggal ng system loss charge, Opo. Opo. and of course yung system loss VAT. So maraming salamat. Opo. Sige. So, sir, ito po muna. Ang balita kahapon, yung daw pong DOE, pati ho Malacanang, naalala ko, nag-announce sila na ang DOE, ang NEA, opo, at mga stakeholders daw po, nagtakda ng pulong para pag-usapan itong isyong ito na inanunsyo nga po ng Pangulo sa kanyang SONA, no? Yung pag-alis sa system loss sa ating bill at maging yung bayarin ng VAT sa ating pong system loss na ito. Kayo ho ba'y talagang nagkaroon na po ng pagpupulong o magkaroon na ho ba ng takdang pagpupulong? Well, ganito yan, Manong Ted. Of course, nagpapasalamat kami na magkakaroon ng mga pagpupulong na gagawin. Of course, tayo sa PhilReca, lagi naman tayong inimbitahan. In fact, we are heavily involved talaga sa mga diskusyon, lalo na sa mga ganitong mga importanteng issues. So, naghihintay na lang kami, Manong Ted, kung kailan yan. And then kami, mag-a-attend kami and we will be very active good at talaga doon sa ano natin yung mga diskusyon, and then iparating natin talaga yung kung ano yung position ng mga electric cooperatives, kasi tayo naman sa PhilReca, of course we represent, sa sinabi mo na kanina, we represent yung 121 electric cooperatives. So yung mga advokasya natin at position natin doon sa issue na ito, yung sa system loss charge na pagtanggal, and of course yung Opo. sa VAT. Sige po. So sa ngayon po ba, sir, ano po ang inyong unang posisyon dito ho sa pagtatanggal po ng system loss? Ano ho ang inyong posisyon dito? Sa simple po lamang na paliwanag. Well, ganito, Manong Ted, ang position talaga ng PhilReca noon pa man, in fact, bago ito lumaki itong issue na to na sinabi ni Presidente, way back 2019, ang PhilReca at mga representante natin sa Congress, yung APEC Party List and PhilReca Party List, talagang sinusulong na natin na alisin yung system loss VAT. Dalawa kasi ang pinag-uusapan natin dito, Manong Ted. Yung system loss VAT na tatanggalin at saka yung system loss charge. So yung system loss VAT, sinasabi natin dapat tanggalin na to. Ito'y nakabase doon sa fundamental principle ba na ang VAT as a consumption tax, hindi dapat ito ni-impose ng mga transactions na yung bang na system loss na nga, dapat bakit mo pa papatungan ng tax. So that's why ito yung position namin noon na talagang dapat wala ito. Sa usapan naman ng system loss charge, kasi dalawang pinag-uusapan nito, ito ang medyo mabigat para sa atin. Ang posisyon talaga natin, pwede naman siguro, pero dapat merong managot. Sang-ayon kami dito kung merong sasalo sa, of course, sa system loss charge, because kung kita mga electric cooperatives ang ipapasa ito sa atin, mahihirapan ang mga electric cooperatives. Sa palagay ko, hindi lang mga electric cooperatives, including of course mga private distribution utilities. Una, tingnan natin ang ating kuan. Ito bang mga electric cooperatives, kami ang nagsiservisyo sa mga probinsya. So, wala kami, ang nature namin, non-stock, non-profit kami. So, ibig sabihin, wala kami malalaking pera na reserve na to fund kung if ever tatanggalin itong system loss charge. And that will have a tremendous impact talaga doon sa cash flow natin. Iyon tatamaan talaga eh. So, Kasi so ano po ang inyong punto? Sir, ano po ang inyong punto ho? So, ang punto natin
Kung tatanggalin man ito, papayag kami basta merong sasalo Okay. sa tatanggalin. Hindi kami mga electric cooperatives ang mag-absorb. Okay. Pare-pareho naman ang aim naman is to reduce Oo. to the cost of electricity. Alright. So hindi lang dapat ipasa sa amin na Mm. kami ang mag-shoulder o ipapasa sa amin ang burden kung tatanggalin ang system loss charge. Opo. Una, marami naman talagang kasi kung titingnan natin ang system loss charge, system loss, dalawa kasi yan. Alam natin, diniscuss mo na kanina ito, Manong Ted, na yung may technical losses na inherent talaga to sa ating negosyo. Hindi mo mamawala yan. Even sa ibang bansa, Mhm. ibang jurisdictions, walang naging zero. Mm. So, pwede mong, yung technical Opo. losses, pwede mong makontrol yan gamit kang technology, and of course, massive rehabilitation of your power lines. Pero hindi talaga nawawala ito. Kami mga electric cooperatives, sinabi ko kanina, na ang linya na siniservisyohan namin kasi we are now into yung bang mga sitios and puroks, yung Yes, sir. pinakamalalayo na Opo. ngayon ng mga Opo. sitios and puroks, ito Yes. na ang mga ini-energize na mga electric co-ops. Yan ang kaibahan natin sa mga private distribution utilities. Okay. Kasi sila compact, malalaki ang load. Mhm. Kami, mga nagservisyohan namin, Mhm. yung mga sitios and porks na ang lalayo na, and of course, meron yung system loss. So that has to be accepted. It has to be na inherent ito sa negosyo. Yes, sir. There will always be Sige, opo. system loss. So, duly noted po, sir. Ano po, talagang tumbok na ho natin doon sa puntong yan. So, kung kaninyo, kung ito ay ipasasagot sa kooperatiba, hindi nyo kakayanin. No, hindi namin kaya talaga ito. Hindi sir, listen first, listen. No, I know Please, you okay. are emotional and passionate about this issue kasi ito ho yung inyong sektor no. And Opo, opo. we commensurate po sa inyo pong damdamin. Sa inyo pong palagay, sino ang dapat sumagot kung kayo po tatanungin? So kung hindi ipasasagot sa consumer, hindi ipasasagot sa kooperatiba, sino ang dapat na umako? Well, Manong Ted, ganito, merong existing na batas ngayon. Mm. Ito yung Murang Kuryente Act, Republic Act 11371. And in simple terms, itong batas na to, it's meant to lower electricity bills by using government funds to pay part of the power sector debts and the cost that would otherwise be charged to consumers. So itong isa sa mga features ng batas na ito, it seeks to make power rates more affordable without forcing utilities to absorb the cost. So importante ito, Manong Ted, because the law does not simply delete a charge and leave kami mga utility or cooperatives unpaid. Instead, it identifies a public funding source to shoulder eligible costs. So probably it has to come from the government. Okay, sige. Subsidy coming from the government. So sabi ho ninyo, dahil din po dito nga sa Murang Kuryente Act na ito, baka po dito pa pwedeng humugot din po no ng justification para sagutin ng gobyerno Opo, itong opo. system loss na ito diyan sa mga kooperatiba. Yun po yun, ano? Right? Opo. Oh, yun. Sige. So, magiging, kumbaga, tinanggal mo doon sa bill ng consumer, pero eventually po, yung aako din pala, yung consumer. Kasi miyembro ho tayong lahat ng estado, di ba, ng gobyerno, parang ganun din. Opo. Ganito po, Manong Sige, Ted. go May ahead. pinatawag tayo na zero sum. Mhm. So parang zero sum, sinatawag nito when one group can benefit only by taking something away from another group. Mm. Kung i-apply natin to sa atin, Mhm. of course, kung tatanggalin yung system loss charge, if electricity consumers pay less Mm. dahil yung cost is shifted entirely Mm. to electric cooperatives, kung kami, Mm. then the consumers will gain while the cooperatives lose. Oh, yes sir, Yun yes naman. sir. So the total burden Okay. does not disappear, hindi nawawala, Manong Ted. It only moves from one party to another. So kung tinanggal mo yan doon, tinanggal yan siya, nakinabang, tama yun, bababa ang presyo ng kuryente.
As to how much ang binaba, well, may Okay. mga estimate sila. Pero again, parang nilipat mo lang sa kabila na ang maapektuhan ng husto, mga electric cooperatives, ang laki ng ramifications nito, Manning Ted. Una, sinabi ko na kanina, kami non-stock non-profit. Wala kaming malalaking reserve. May mga 1 month working capital. Yet, in fact, this is not sufficient. Sinabi po natin kanina, may mga electric cooperatives. Then, marami ang okay, but meron din sa atin na mga Naghihingalo. naghihirap din. Mm. So, ibig sabihin, ito yung directly maapektuhan. And these are those mga electric cooperatives na ang sineservisyohan yung mga pinaka Oh, yes sir. probinsya. Yes sir. No, okay. Na Sige po. talaga. Sige, sir, ganito. Naunawaan po namin yung inyong nga pong mission, no, para po makapag-electrify sa pinakamalayong barangay. Opo. Sir, pero sa totoo lang din, no, ang mga kooperatiba po, iba-iba rin ho, 'di ba, ang format ng inyong bill bagamat ito po ay unbundled na, right? No, Yeah. isa Tama? lang Manong Ted, isa lang talaga. Mga electric cooperatives, homogeneous ang ano natin. Ang Pare-pareho ang lang. Iba-iba lang ang unbundling, iba-iba lang. pareho yan lahat. Okay. Pareho ang ano So natin. lahat kayo may pare-parehong charges. Yep. Okay. Sandali, baka kayo magulat ha. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, hawakan nyo ang Meralco bill ninyo. Okay? Hawakan nyo ang inyong Meralco bill. Ito po yung unbundling charges for this billing period, no? Bilangin mo siya kung ilan lang yun dyan charges. Ito po, I beg for your indulgence, ha? Babasahin ko po dito ang isang bill ng isang electric cooperative sa isang lalawigan. Generation system charge. Okay? Meron pa po ditong ACRH first, fifth, through up GRAH. Demand charges. Transmission system charge, system loss charge, demand charges, distribution system charge, retail customer charge, supply system charge, metering system charge, reinvestment fund, additional RFSC CAPEX 2017-2013, inter-class cross-subsidy, lifeline discount, senior citizen subsidy, missionary electrification charge, RA Developers Cash Incentives, Environmental Share, Watershed, NPC Stranded Cost, NPC Stranded Debts, Fit All, etc. etc. Abay, haba nito, sir. Di ba? Di ba? Oo. Mahaba-haba talaga yan, Manong Ted. Yes, Kaya yung oo. mga bill natin ang haba rin. Mas marami po kayong charges, di ba? Kumpara dito sa Meralco actually, right? Ang may mga minor ano naman na Manong Ted, pero halos pare-pareho. Pare-pareho talaga yan. Again, isa lang naman mga yung regulatory body natin, Yes, isa sir. lang din ERC. Opo, Yeah, ERC. of course. So, yun nga po, no, ang katotohanan nga po dito, ano po, kapag pinag-usapan natin ang charges, napakarami talagang china-charge sa consumer. Ano ho? Pero, Ang dami po. but do you agree na panahon na rin para natin busisiin lahat ng charges na ito? Huwag lang tayo mag-focus sa isang utility, kundi sa lahat para maintindihan itong mga charges ba na ito ay tama. At dito po papasok na yung papel ng regulator, di ba? Kasi itong lahat ng ito, dumaan naman sa ERC, right? Tama po. Yun po isa sa mga advantages or benepisyo bakit yung pronouncement ng presidente Manong Ted yun ang naging effect na naging national debate na ito na itaas na because noon hindi binabaliwala to even sa mga bills na pinasa natin sa Kongreso ay sinasatabi lang to hindi magalaw. But nung sabi na ng presidente na ito tatanggalin ng system loss VAT hindi na ipasa naging national na usapan na ngayon, which is good. Opo. Because ang ating mga regulatory bodies, mga agencies natin of the government, Okay. decision makers, mga legislators natin, again, it Yes. requires already to Opo. look into the entire kuan ba? Yung Picture, the entire picture. Okay, sige Yes, po. Okay, of the so ano, sir, kasi ito po ha. Ito ngayon. So ihiwalay ko muna itong VAT, no? VAT na pinag-uusapan natin. Ito ho munang system loss na ito. All right. So ngayon, ang sinasabi kasi nga ang narinig ko yung alam mo yung nagmamadali
inihahabol itong amendment sa EPIRA. Sa punto naman ng iba, ba't ka magmamadali na naman? 'Di ba? Baka pwedeng sa halip na magmadali, siguraduhin na lahat ng stakeholders, lahat kayo diyan makonsulta na sa ganun malaman. Kasi baka pag nagmadali, hindi ho ba, magkamali na naman. At sa halip po na gumanda ang buhay natin, lalo tayong, alam mo na, mapunta ho sa perdisyon. So kung kayo po ang tatanungin, ngayon, dito po sa amendment sa EPIRA law, kung kayo po na mga electric cooperatives, ano po ang inyong panukala sa system loss na ito? Hindi na po galawin yan sa EPIRA? Doon na lang ho tayo makinabang sa Murang Kuryente Act? Ganito po yun. Tama po yun na, na dapat may tamang proseso when it comes to yung sa consultation. Naririnig po natin, Manong Ted, na meron ng commitment na before Christmas, kailangan maipasa na ito. Kami sa mga electric co-op, sabi namin, teka, huwag nating madiliin. Kailangan busisihin natin ang gusto, pag-aralan, and then look at mga existing statutes, mga batas ngayon. Baka naman kasi may mga existing na batas like yung Murang Kuryente Act na pwede na ito i-improve or mag-come up tayo ng mga implementing rules and regulations na pwedeng i-enhance na lang. Okay. At the same time, yung ERC binigyan naman ng TED ng authority ng kapangyarihan ng EPIRA na to review actually when it comes to system laws na sila na mag-set kung ano yung mga caps gradually. So ngayon existing naman 'yan. So ang inaano natin ngayon kasi kung pinag-uusapan na total charges, alam naman natin na kung tatanggalin to, ang laki na epekto sa atin, baka naman pwedeng magkaroon ng mga doon sa ibang batas na again i-enhance lang natin through of course consultations. Sige. Extensive talaga, hindi madaliin. Okay, sige po. So, yung pong technical system laws, walang question doon. Sabi nga po, yan po ay simple physics daw no, sa mga maalam dyan. Pero yung mga ninanakaw, meron ba kayong actual na komputasyon doon sa system loss kung ilan doon yung porsyento ng mga nakaw at paano po yung mga nakaw na sinasabing kapabayaan naman ng electric cooperative at nananakawan ng kuryente o maging Meralco? Ganito po yun, Manong Ed. Well, pag sinabi natin yung system loss charge natin ngayon, dalawa ang ano niyan. Una, yung technical loss and of course yung non-technical loss. So nakakombine yan. So, sa ngayon, although there is already a formula ng ERC kung paano mayroong distribution system loss study, pero napakahirap, Manong Ted, na separate yung, of course, to determine ilang porsyento dyan yung nakaw sa system loss mo ang non-tech. Napakahirap. That's why ito yung isang aspeto na gagawin dapat ng ating regulatory bodies o ibang pang mga na titignan natin to come up with a better actually measure on how we will be able to determine talaga ano yung non-tech side and then yung sa technical side. Is there a science to that or a technology to be able to identify it? Meron Manong, because it can be measured naman. In fact, meron ng existing may existing formula. Again, there is already sinasabi ko ngayon, DSL, Distribution System Loss formula or study. And then it can be done. Iyon lang i-enhance natin, hanapan natin ng mas magandang paraan, technology na applyan natin so that we can better, separate. But unfair talaga na tayo naman, this is really, itong namin, unfair talaga na ang nagbabayad ng non-tech, of course, yung mga responsabling hindi dapat ang pinapasa. Yung pong VAT dito, sir, ang sinasabi nga din po ni Congressman Miro Quimbo, tatlo ang VAT nito magmula sa generation, transmission, at saka distribution, separate ang singilan ng VAT dito. Oo, ay sinasabi nga na wag na ho din, hindi pa kasama yung VAT doon mismo sa system loss. Ano po inyong maiksi po lamang na paliwanag doon? Well, tama po kayo dyan. Sa generation charge may VAT. Transmission charge may VAT. System loss may VAT. Distribution charge may VAT.
ang point na to supply charge may VAT, halos napakarami doon, Manong Ted, vatable. Mhm. May nakapatong system loss VAT. Mm. Now, ito na yung punto na sinasabi natin na we have to review everything. Kung ano yung mga components o items na binabayaran ng tao, it has to be looked into, i-review lahat. Sabi ko nga kanina, Manong Ted, kung gusto natin bumaba ang presyo sa kuryente, tingnan natin ilan lang ba ang porsyento ng system loss sa total nating binabayaran? Napakaliit na porsyento. That's around mga 5% based on estimate. Pero kung titingnan natin from generation charge, actually, nasa mga 65 to 70%. Ibig sabihin dahil kung iyan ang pinakamalaking component sa binabayaran ng tao, therefore, it is imperative for us to look into that. Ano ba itong mga binabatong Okay. value generation charge, Opo. even the one, kasi mas malaki ang flexibility niya, mas malaki kasi ang porsyento niya sa Okay. binabayaran natin. And of course, it applies to the rest of the items sa binabayaran natin na bill. Sige po. So again, ano ho, ang kagandahan daw dito nga kasi the President, kumbaga excited everyone, no, ginising tayong lahat sa napaka-importanteng usapin na ito. Pati nga po yung mga binabalangkas umano na amyenda. Right? Wala ho question Opo. doon. At sa Opo. kainaman din nito kasi sino bang ayaw ng murang kuryente? Pero at the end of the day, ito nga pong sitwasyon, particular po itong mga electric cooperatives, no? Ilan ang naghihingalo sa inyo, sir? At kung sakasakali po, baka malagutan na po ng hininga. Well, of course, nag-exist pa naman ito mga electric co-ops. Mm, Ilan lang ito, Manong Ted, if I'm not mistaken, sa mga ano lang, mga nasa 7 lang siguro to out of okay. 121. So hindi naman ganun kadami. Alright. Ang daming mga electric cooperatives sa AAA Okay. and Good. then That's good. mga ano. Pero kaninyo, kapag karaka-raka ipinasalo ito sa inyo, alright, definitely po, hindi nyo kakayanin. Pati po itong usapin nga po, nitong tax kung kayo na po lahat ang sasalo. Yeah. Hindi natin kakayanin talaga, Manong Ted. It will have a tremendous impact sa operations ng mga electric cooperatives. And ang pinakamasakit nito, baka maapektuhan pa yung rural electrification program natin. Okay. Tayo kasi mga electric cooperatives, tayo yung naatasan ng gobyerno. We are the implementing arm of the government sa rural electrification program. Tinanggap namin yung responsibility knowing that despite ng system loss na i-contribute niyan sa ating operations, again, because this is our mission. So kung ang naghihingalo ang mga electric cooperatives because we absorb yung tinanggal na system loss charge, then it will actually impact on our ability to pursue yung rural electrification program na government. Mas maapektuhan din ang quality of service because Manong Opo. Ted, to bring down system loss, you need to invest. Walang system loss na reduction na mangyayari if you are not going to invest, because again, the problem facing us is aging infrastructure, Okay. which is one of the Alright. major causes of system loss. Opo. Yes, So, sir. Yes, kung sir. maghingalo kami, ano pang pambili namin ng transformers, meters, wires? Opo. So, Yes, sir. ganun po. We understand. Ano po. And klaro po yung inyong passion dito po sa diskusyon na ito. Ang worry ko lang po dito sa gantong uri ho ng mga diskusyon at kapag hindi po tayo kumbaga maging focus lamang ano po sa totoo, no? Na mga adhikain at dapat na gawin, we might lose our sanity. Yun ang problema doon, sanity loss sa isyong ito. Okay. Napatataw na. Masyadong seryoso. Sige, sir. Sir, salamat. Opo. Salamat po na marami. Kami po ay makikipag-ugnayan po sa inyo. No? Kung nagkaroon na ho kayo ng meeting with NEA and the OE, let's discuss, no? Para maintindihan po natin ang pagtutulungan po ninyo para ho magkaroon dito ho ng solusyon sa binabanggit na problemang ito. And eventually nga po, hindi pa dalos-dalos, pinag-isipang mabuti na sa ganun po, hindi eventually tayo pong lahat ang mag-aambag-ambagan para sa system loss ng lahat ng consumer, even sa labas ng inyong
probinsya o lugar. Ganun po ang mangyayari dyan eh. Salamat po, Ginoong Opo, Jose Raul. maraming salamat Manong Ted. Maraming salamat. Yes, we will of course inform you kung anong mga developments ngayon sa mga consultation meetings. Opo. Mabuhay, sir. Opo. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.